Ang una gyud nga nanawagan ngadto ni Presidente Marcos nga ideklarar ang state of national emergency mao nga atong kahugpungan ang Trade Union Congress of the Philippines TUCP. Mo nang ato ikauban ron unsay reaction sa TUCP niini og ingon ani ba nga kuano kining dagan ang giduso sa TUCP. Atong ikauban ron ang Trade Union Congress of the Philippines spokesperson Mr. Carlos Miguel Oniate. Sir Carlos, good morning. Magandang umaga, Sir Junex, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Anong reaksyon ng TUCP sa deklarasyon ni President Marcos sa State of National Energy Emergency? Opo, bilang kagaya nung nabanggit nyo na last week pa tayo, unang nanawagan na magdeklara ng State of National Emergency, kinikilala natin itong isang long overdue na unang hakbang sa pagtugon sa malinaw na krisis na ito kahit ano pang sabihin ng palasyo. Ngunit patuloy yung ating pananawagan at yung ating pangangalampag na ang kailangang ma-exercise ay yung tinatawag nating emergency powers. Definitely, may declaration na talagang may emergency, pero dahil meron na tayong emergency declaration, ang kinakailangan yung emergency powers, kagaya ng kung ano yung nakalagay sa oil deregulation law na mismong ang Department of Energy can direct the operations of the oil industry. By that we mean, pwedeng maglagay ng price ceiling ang pamahalaan dito sa presyo ng petrolyo kasi lubusan talagang sumisipa at walang katapusan tayong nakikita sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Okay, so parang hindi ito enough, Sir Carlos? Opo, ito ay parang opening lang. Ito lang ay isang opening salvo sa pagtugon sa krisis na ito, nakalulungkot na it took us 4 weeks dito sa Middle East crisis bago tayo nagdeklara ng isang state of emergency. At even if we look at itong Executive Order number 110, wala namang malinaw pa anong emergency powers ba ang gagamitin ng Pangulo. Halimbawa, simulan natin dun sa sinasabing bubuin na uplift committee. Ang tanong natin doon, ito na ba yung crisis committee? Kasi kung ito yung crisis committee, wala na naman ang manggagawa, Walang sectoral representation na naririto. No less than yung Department of Labor and Employment na nagre-represent dapat ng mga manggagawa sa pamahalaan. Wala rin dito. Hindi siya kasama dun sa committee na yon. At yung mga existing na measures na ginagawa na libreng sakay, ito'y nakalista pa rin rito, So ang hinihingi natin, anong kapangyarihan ang gagamitin ng pamahalaan na hindi pa niya ginagawa nitong 4 na linggo na naghintay tayo bago magkaroon ng State of National Energy Emergency. According sa order, the Secretary of Energy has determined that the foregoing circumstances pose an imminent danger of a critically low energy supply and that urgent measures are necessary to ensure the stability and adequacy of the country's energy supply. The declarations of a state of national emergency will enable the government to implement responsive and coordinated measures under existing laws to address the risk posed by disruptions in the global energy supply and the domestic economy. Para sa inyo, Sir Carlos, wala itong klarong direksyon? Wala pa itong klaro, wala pa ito yung specific kung devil in the details ang pag-uusapan natin. Merong dalawang kapangyarihan siya na pwedeng right away gamitin dahil nasa loob na tayo ng state of emergency. Una, yung nakalagay na sa existing pa nating oil deregulation law kung saan nakalagay doon na kung merong emergency ay pwedeng i-direct ng pamahalaan ang operations ng oil industry, meaning pwede maglagay ng price ceiling. Ang isa pang kapangyarihan na dapat meron by now, may assurance tayo na once na makarating sa Malacanang ay agad pipirmahan ng Pangulo at gagamitin yung pagtapyas o pagtanggal dun sa excise tax sa presyo ng sa petrolyo. Panawagan natin doon, dapat hindi lamang i-reduce but to fully suspend. Kasi pinag-usapan natin dito, 10 piso sa 6 na piso sa diesel. Kung hahatiin pa yon ng pamahalaan, sabihin niya 2 piso lang bawas natin sa diesel, hindi po yun maapektuhan, hindi ho magbebenepisyo ng malaki doon yung ating mga manggagawa sa transport sector. Okay. So, parang kulang na kulang ito, Sir Carlos, So, ano ho ang ibang suggestion ninyo sa Malacanang?
Opo, no, itong Executive Order number 110 na to, pag-declare ng state of emergency, ito ay panimula. No, so ngayon, tapos na siguro yung in denial stage, lalo ng palasyo, na wala daw crisis, na wala daw emergency. So ngayon, malinaw na meron tayong problemang kinakaharap. No, yung susunod na hakbang doon ay yung kung anumang crisis committee o kung ito na yon, sana dapat isama naman yung sektor ng mga manggagawa, kahit yung mga sektor ng mga negosyante, no? Kasi kung babasahin natin, gandulo yung executive order na ito, no? Yung private sector, participation lang ang nakalagay. Wala yung consultation, wala yung representasyon. Para sana yung mga panukala natin, no, bukod pa doon sa pagtanggal ng buwis, madinggin din, no, kagaya yung sa value added tax sa kuryente na sana matanggal yon at ma-certify as urgent ng Pangulo. Yung ano rin, emergency na expanded na mga calamity loans, dapat pwede na yung ibigay ng SSS, GSIS, Pag-ibig. At the same time, yung mga monthly na kailangan bayaran sa mga loan, kailangan magkaroon muna ng moratorium dahil talagang mahirap ang panahon lalo sa loob ng national emergency na ito. At syempre, huwag nating kalimutan yung higit 5 milyon natin na minimum wage earners. Hindi tumataas ang sweldo pero ang presyo sige ng taas. Kaya nananawagan kami rin sa Kongreso, kung pwede, mas mainam sigurong mag-special session kaysa magbakasyon sa loob ng isang national emergency para maitakel na itong legislated wage hike na nabinbin sa Congress for years na already. Okay. Regarding sir sa supply ng lana, hindi ba tayo na babahala din na parang kulang na kulang ang ating supply in the coming months, Sir Carlos? Opo, no, nakita ko natin yung sa stockpile, parang isang buwan hanggang isang buwan at kalahati. Parang yun yung assurance ng Department of Energy natin. Although paulit-ulit nilang ina-assure yung ating mga kababayan na meron pang adequate supply, meron lang supply disruption. Pero ngayon, na may national emergency, dapat wake-up call din yon, no, para sa pamahalaan. Kaya nga lagi namin pinapa-invoke yung kapangyarihan ng pamahalaan to direct operations of the oil industry para sa gayon, pwede silang mag-request ng full transparent reporting. Ano ba talaga yung supply inventory ng ating mga gas companies para kagad tayong kumahog na bumili ng mga stockpile, no, from refineries abroad, no, kasi definitely come April, no, kung ang pinag-uusapan natin ngayon ay presyo, pagdating na pag April ang pinag-uusapan na natin ay supply. So ayaw na naman natin sanang umabot, no, kagaya nung nangyari nung 1973 na oil crisis na nagrarason tayo ng petrolyo. Sana maiwasan natin yon at sana itong National Emergency Declaration na to maging wake-up call. Ito yung maging simula ng crisis mode governance na tinatawag natin. At sana no, mamitigate ng ating gobyerno ang mga impact. Sir, with regards sa ating mga transport workers, maraming mga drivers na dito sa Cebu ang nagsasabing or mga transport groups no nagsasabing ang ibang mga drivers ay hindi na namamasada. Hindi ba tayo nababahala dito, Sir Carlos? Opo, no, yung binabanggit ng pamahalaan paulit-ulit na merong 5,000 na fuel subsidy, yun po ay lubusang limitado, no? Limitado na yung mabibigyan, limitado rin yung halaga, no? Yung 5,000 araw lamang ang aabutin, especially now na all we got from the president is actually assurance na may darating pa. Pero wala pang actual plano kung magkano yung susunod, kailan ang ibibigay yon, kailan ang payout. Especially, nagsimula lang umangho yung payout dito lang sa Metro Manila. Wala pang nag-start na massive sa labas ng Metro Manila. Naunawaan natin, yung iba nating mga manggagawang tsuper, minsan binabawasan nila yung biyahe nila o hindi na talaga bumabiyahe. Ito nga yung sinasabi namin, na kagaya yung issue dati ng pagpapataas ng pasahe, sana hindi pinagsabong yung manggagawang tsuper at manggagawang pasahero, no? Naunawaan ho ng ating mga manggagawang pasahero na talagang kinakailangan nila ng increase at
napaka hindi po sapat itong fuel subsidy na binibigay sa kasalukuyan. At hindi pa nag-increase yung fare, yun nga ang problema. So sinasabi ninyo, ang tagal, maraming mga sektor dito sa Cebu ang nagsasabing kailan ba talaga ipamimigay ang fuel subsidy dito sa ibang rehiyon, katulad dito sa Cebu. Tama po, at ang daming exclusions kasi napakalimitado lang nung binibigyan nung 5,000 na fuel subsidy. At in fact, hindi lamang sa manggagawa sa transport sector, pati sa agricultural workers, kagaya ng magsasaka o mangingisda, libo-libo lamang ang bibigyan. When in fact, alam naman natin, sa buong Pilipinas, meron tayong magsasaka at mangingisda. Sinasabi nga nating agricultural country tayo, pero mismong mga magsasaka ginagawa nating namumulubi sa ayuda na napakalimitado at iilan lamang ang nabibigyan. Okay. With regards sa ayuda din sa minimum wage workers at saka mayroong mga senators din ang nagsasabing dapat kahit yung mga middle class dapat bigyan din ng ayuda. Sir Carlos, tama ba 'yon? Kasi po yung ating mga middle class sila yung tinatamaan talagang mabigat rito. At kung mapapansin natin, syempre yung mga subsidies at assistance na binibigay natin ay aimed at dun sa lower class. So yung middle class na kailangan magbayad ng mas mahal na presyo ng petrolyo, wala naman silang natatanggap, no? Tapos nandun din yung ating mga minimum wage earners na 5 milyon, ganun din ang kanilang sitwasyon. Nagbabayad ng mas mahal na pagkain, Yes, Sir Carlos. Yes, yung ating mga middle class kasi napakahalaga na ma-prioritize sila sapagkat kagaya ng ating minimum wage earners, sila ay nagbabayad ng mas mahal na presyo ng mga bilihin, pagkain, petrolyo, pero wala silang natatanggap na any tulong o dagdag man lang. Ang hinihingi nga ng mga manggagawa, actually, hindi naman tayo nangingi ng ayuda, nangingi tayo ng aumento sa sweldo na noon pa dapat, no, as early as 2022 or 2023, na ibigay yung matagal na nating hinihingi na 200 pesos na wage increase. At kung naipasa yan ng Kongreso at Senado noong wala naman tayong crisis nung way back 2025, wala akong nakikitang rason kung bakit kailangan tulugan ito ngayon, lalo na kinakailangan ng mga manggagawa natin ng salbabida. Ano kaya, sir, mayroong mga listeners namin na nagsuggest na baka i-post natin na yung mga middle class at saka yung mga minimum wage workers tapyasan or mayroong suspension ng pagbabayad ng income tax? Actually, tama yung nabanggit niyo, no? Pinag-aaralan nun namin din yan na kung anong legislation o measure o panawagan ang pwede natin gawin patungkol dun sa buwis, no? Kasi ang huli nating nag-set ng tax table is 2018, which is strain law. Kailangan, long overdue na talagang repasuin because it has already been 8 years. At baka na-overtaken na yan dahil kung maalala nyo, yung 250,000 at pababa, yung kanilang annual income, ay zero ang income tax. Pero alam naman natin na kahit nasa ibabaw ka ng 250,000 annual income, lalo ngayon talagang mabigat din yung pasanin. So tinitignan natin ano bang way kung pwedeng mag-suspend for just the duration ng crisis o pwedeng bawasan yung tax rate. So ang TUCP mayroong proposal diyan in the coming days, Sir Carlos? Opo, no, pinag-aaralan ho namin yan dahil dalawa lamang ho yung magkatambal na measures na tinitignan natin. Pagpapataas ng sweldo o yung pagbabawas ng buwis, kagaya yung tinatawag natin mga percentage-based taxes, which is yung value-added tax, kagaya sa kuryente, o pwede yung buwis sa income. No? Dagdag pa natin, meron din dapat pinag-aaralan na as early as now ang pamahalaan, yung wage subsidy. No, para noong pandemic, merong small business wage subsidy na 5,000 to 8,000 na ibinigay ng 2 beses. Ngayon din dapat pag-aralan na yon. Kung ayaw umaksyon itong ating mga regional wage boards at nagtatago sila dun sa kanilang mga barya-baryang wage orders. Yun na nga, parang walang action talaga yung wage board, Sir Carlos. Opo, no, alam nyo, 4 weeks into this crisis, yung Department of Labor and Employment na dapat tumitindig para sa manggagawa, wala kaming na pulong, no? Walang meeting ni isang beses dito sa loob ng crisis na ito hanggang ngayon. At yung ating mga regional wage boards naman, na moto proprio, pwede silang mag-issue ng wage order dahil may supervening event,
Although almost always hindi nila kinikilalang may supervening event. Pero ngayon, no less than the President already declared na may state of emergency. So hindi ko maintindihan bakit yung ating regional wage boards hindi pa sila nagra-rush ng action, consultation para makapag-issue ng wage increase order or emergency cost of living allowance. Okay. Sir Carlos, maraming salamat ho sa inyo. Mensahe na lang ho ninyo sa ating mga tagapakinig. Opo, no, sa ating mga kababayan, no, lalo yung ating mga manggagawa, no, maraming salamat sa pagsama sa panawagan, no. Noong last week, TUCP lamang ang nagsasabi na dapat mag-declare ng state of national emergency at minasama pa yun ng palasyo at sinabi nga ni Yusek Claire na parang nananakot. Ngayon, no, malinaw dito sa Executive Order number 110 na meron po talagang crisis, na meron talagang national emergency. Ngunit kailangan nun nating ituloy yung ating pangangalampag para ma-exercise naman ng pamahalaan yung emergency powers na pwede niyang gamitin para maglagay ng price ceiling sa mga pangunahing bilihin, na magtanggal ng buwis sa mga petrolyo at pati sa kuryente at kung ano-ano pang measures na para maibsan yung paghihirap, lalo natin mga manggagawa na unang naapektuhan pero laging huling tinutulungan ng pamahalaan. Anong silbi ng isang state of national emergency kung hindi naman natin gagamitin yung emergency powers para malagpasan natin itong krisis na ito ng sama-sama. Sir Carlos, maraming salamat ho sa inyo. Maraming salamat po. Good morning po. Good morning. Si Mr. Carlos Miguel Oniate, ang spokesperson sa TUCP.